Hello Sir Paul. Ngayong araw gusto ko sana mag-share ng isang kwento. Nangyari ito matagal na pong panahon. Binata pa po ako niyaan. 1990s po nito. Kasama ko po ang aking pamilya. Ang pangalan ko po ay Estela. Kasama ko po noon ang mama at papa ko. Tapos 2 kapatid kong nakakabatas sa akin na hindi ko na lang po papangalanan. Galing kasi kaming Quezon nito sa isang family reunion po. Pauwi kami ng Manila. Madaling-madali kami noon kasi kinabukasan po noon meron po kaming pasok sa eskwela. Ang dami nga naming dalang pagkain noon, mga pasyaron po ng relatives namin doon sa Quezon. Gamit po namin noon yung kotse namin. Bale, si Papa po ang driver. Ako sa harap, si Mama, pati yung 2 kong kapatid nasa likod. Wala naman pong naging problema yung biyahe namin. Smooth lang naman po mula Quezon. Pero nang dumating po kami ng Batangas, dito na po nagkandaletse-letse. Bigla po kasing umulan ng napakalakas noon. As in yung parang bagyo. Ang pinagtataka nga namin, noong umaga, nung tanghali, ang init-init po. Tapos nung magagabi na, biglang ganon. Yung tatay ko tuloy bad trip na bad trip. Kasi yun to yung pinakaayaw niya. Ang nagmamaneho ng napakalakas yung ulan. Sabi niya bukod sa delikado, feeling niya raw parang maa-aksidente raw anytime. Kaya ako naman noon, alertong-alerto ako. Tinitignan ko yung dinadaanan namin. Hindi na namin ginising pa si Mama pati yung 2 kapatid ko. Kasi mga pagod din yun. So heto na nga. Noong mga time po na yan, hindi pa po masyadong uso yung pagdaan sa expressway. Kasi mga nagtitipid. Tsaka dati hindi pa naman masyadong uso ang traffic, lalo na kapag probinsya. Tsaka nung unang biyahe naman namin papuntang Lokban, mabilis lang po. Wala pang 5 oras. 3 hours to 4 hours nga lang ata. So heto na nga. Patuloy nga lang po ang pagbiyahe namin noon. Nang maya-maya, nagulat na lamang ako nang bigla pong nagsalita si Papa. Nak, huwag ka magpapanik ah. Pakiramdam ko may sumusunod sa atin. Noong una, hindi ko naintindihan ang sinabi ni Papa. Pero makalipas ang ilang segundo, nag-sink in na sa akin ang lahat. Paglingon ko sa may rearview mirror, sa likuran, pati sa side mirror, isang kotse ang nakita ko. Hindi ko masyadong maaninag kung anong kulay. Ang nakikita ko lang, yung ilaw po nito. Sigurado ba kayo, Papa? Kanina ko pa nakikita yung kotse na yan. Nakailang liko na rin tayo pero sinusundan lang tayo niyan. Gusto ko ang iwan kaso hindi naman ako makapagmabilis kasi madulas ang kalsada. Hindi ko rin kabisado ang daan na ito. Palagay ko nga rin naliligaw na tayo. Wala akong kaide-ideya kung anong lugar to. Sa mga sandali na iyon, umaakit na po ang kilabot sa aking sistema. Natatakot na ako. Kung ano-ano na nga rin ang naisip ko. Kung sakaling maabutan kami, anong gagawin sa amin? Nanakawan ba kami o papatayin? Ano? Para bang inatake ako ng asma noon. Yung tatay ko naman, inabot na sa akin yung inhaler ko. Relax ka lang sabi. Kaya nga ayokong sabihin sa'yo Huminahon ka. Hindi dapat magising ang mama at mga kapatid mo. Ikaw ang pangani at lalaki. Dapat matapang ka. Sa pagsingot ko ng inhaler, pinilit kong kumalma. Huminga ako ng mga malalim. At unti-unti, umayos na rin ang paghinga ko. Papa, ano pong gagawin natin? Diyan sa harapan mo may drawer, hindi ba? Sa ilalim ng mga laman at papeles. May baril dyan. Meron ding silencer. Ikabit mo, pinipihit lang yun. Nanigas ako sa sinabi ni Papa. Papa, may baril ka? Alam ng mama mo yan. May papel yan at lisensyado ako. Hindi mo kailangan mag-alala. Bilisan mo na. Sinunod ko ang Papa.
Meron nga talagang baril doon. At yun ang unang beses kong makahawak ng baril. Mabigat, malamig. Pero tinapangan ko ang sarili ko. Sinunod ko ang sinabi ni Papa. Nilagay ko yung silencer. Pagkatapos, nilagay ko rin po yung magazine. Tapos kinasa ko. Nanginginig pa nga ang mga kamay ko noon. Hanggang sa maya-maya, nagulat na lamang po ako nang dahan-dahan po si Papa na huminto. Papa, ano po ginagawa niyo? Kung ano man ang mangyari, imaneho mo ang sasakyan. Marunong ka naman, hindi ba? Pero Papa, wala po ko lisensya. Hindi na importante yun. Ang importante, makaligtas yung mama mo, pati mga kapatid mo. Pero Papa, ano po ba gagawin ninyo? Hindi na po nagsalita si Papa. Dahan-dahan po siyang lumabas. Sa pagkakataon ay yun, hindi pa rin po nagigising si Mama pati yung dalawang kapatid ko. Ako naman, hindi na ako nagsalita pa. Sa totoo niyan gusto ko nga sumunod eh. Pero ang ginawa ko, lumipat na lang ako doon sa may driver seat. Tinignan ko kung anong nangyayari sa likuran. Natatakot ako para sa papa ko. Hanggang sa maya-maya, mas bumuhos po ang malakas na ulan. Pero sa likod, nakita ko na may lumabas mula doon sa may sasakyan. Pumarada lang po ito sa likuran namin. Nung una ay nakita kong tao po ito. Pero laking gulat ko na lamang po nang bigla pong nagbago ng anyo yung lumabas po doon sa may kotse. Paano ko ba ipapaliwanag? Mula kasi sa pagiging normal na katawan ng tao, halos dumoble o trumiple ang laki ng pangangatawan niya. At habang nagpapalit ng anyo yung kung ano mang yun, yung tatay ko, nakita ko na pong nagpaputok ng baril. Sunod-sunod, pinaputokan niya po yung kung ano mang nilalang na yun. Pagkatapos naman nun, nakita ko itong tumakbo. Pabalik na po siya ng kotse. Sa pagkakataon na iyon, papunta na po siya ng driver seat. Kaswal nga lang po ang pagpasok niya kahit basang-basa siya. Nagising bang mama mo? Ang mga kapatid mo? Papa, ano po yun? Pinatay. I-drive mo na. Bilisan mo. Marami pa siyang kasamang susunod. Papa, ano po ba yun? Aswang yun. Kanina pa niya tayo sinusundan. Pagkasabi niya noon, pinaandar ko na po ang sasakyan. Si Papa naman, nanginginig na sa lamig. Kumuha siya ng dami tapos nagpalit po doon sa loob ng sasakyan. Yung baril niya naman, pinasok niya lang po doon sa may drawer. Papa, magiging okay ka lang ba? Hindi ka ba makukulong? Wala namang nakakita. At isa pa, hindi naman tao yun. Aswang yun, anak. Balak na tayong biktimahin. Nasa lukban pa lang tayo. Sinusundan na tayo ng kotse na yan. Akala ko mapapagpag ko pero hindi eh. Buti na lang dala ko yung baril ko. Kung hindi, yari tayo. Yung mga aswang anak, kumakain niya ng mga tao. Kahit wag na wag mong iisipin na mali ang ginawa ko. Dahil kung hindi ko pinatay ang nilalang ngayon, tayo ang papatayin at kakainin niya. Gusto mo ba yon para sa mama mo? Sa mga kapatid mo? Ayoko po. Yun naman pala eh. Tsaka nakita mo naman na nagbago siya ng anyo, hindi ba? Opo, Papa. Mabuti. Akala ko hindi mo nakita eh. Baka isipin mo na babaliw ako at mamamatay tawa ko. Sige, tuloy-tuloy ka lang. Makikita din natin yung daan pabalik niyan. Sumunod lang po ako kay Papa. Nagpatuloy lang po ako sa pagmamaneho hanggang sa maya-maya tumila na rin po ang ulan. At pagkatapos nun, narating na rin po namin ang Laguna. Noong mga sandali na yon, nagpalit na po kami ni Papa. Ako kasi takot na takot pa rin.
Nanginginig na. Pero sa mga sandaling yun, safe na po kasi marami na pong sasakyan ito. Nung nagkaroon kasi ng barilan, liblib po na daan yun. Puro puno lang po ang nasa paligid, walang mga kabahayan. Pero nung mga sandali po na iyon, nasa syudad na po kami. Marami ng sasakyan at marami ng mga tao. Kaya kahit papaano, gumagaan na po ang loob ko. Yung pangyayari po na iyon, hanggang sa mga puntong ito, inilihim po namin kay mama, pati sa mga kapatid ko. Ayaw na namin silang mag-alala, sumama ang loob at matakot. Ang importante, walang nangyaring masama sa amin noon. Ika pa nga ng tatay ko noon, yun ang tinatawag na sikreto ng mga big boys.